sa mga naka-Facebook Live. Yan. Thank you po sa time ninyo na naka-attend po kayo nito. Virtual Nutrition Club. Yan. So, ang topic ko for today is about, ayun po, yung nutrition, daily nutrition. Pero before that, share ko po muna yung slides ko. Yung story ko, short story na before po, at age 37, overweight po ako. And then marami po akong tinry na weight loss program. Marami din naging, hindi maging maganda pakiramdam. Kaya hanggang sa natagpuan ko yung Herbalife Nutrition. So yung Herbalife Nutrition po, ginamit ko as a sports nutrition. Kaya po, mas tumaas pa po yung energy level ko. Yan, mas nag-improve pa po yung aking body fat, mas bumaba pa po, and yung visceral fat. And gayon po na ako po ay 46 years old na. Okay lang po ba yung slide ko? Yeah. 46 years old na. So 6 years ko na pong tinitake ang Herbalife Nutrition product. So ginagamit ko na siya for healthy aging, flexibility, and mobility. So sa mga katulad po ng iba sa atin, minsan nahihirapan po kasi tayo paano ma-achieve yung ating paki-maximize yung ano mo, slide. maximize. Paano po? I-play mo. Ayun. Ayun. Okay na, coach. Okay na. Yan. So, karamihan po sa Yan atin, yung iba po, nahihirapan po paano ma-achieve yung wellness goal. So, tinuturo po dito sa Virtual Nutrition Club lahat ng learnings, lalo na po yung 7 pillars of good health. So, isa po dito, yung pagtuturo po kung knowledge po or information na po pwede po natin as gabay para po mas ma-achieve po natin yung ating weight loss or yung ating wellness program. Yan. So, yan. So, yan po yung ating topic. What to eat for a balanced diet. Nutrients to need each day. Yan. So, ito pong article na to ay sinulat po ni Ma'am Susan Bowerman. Isa po siyang Senior Director Worldwide Nutrition Education and Training dito po sa Herbalife Nutrition. So, sabi po niya na yun nga po na karamihan po sa atin nahihirapan po paano ma-achieve yung ating wellness goal, lalo na po sa pagdating sa diet, sa kinakain natin everyday, kasi hindi po lahat na everyday mamimit po natin yung nutritional need ng katawan natin. So dito po, binigyan halaga niya itong Global Nutrition Philosophy. Yung Global Nutrition Philosophy na ginamit po dyan na formula is 40-30-30. Mapapansin niyo po dito po sa left side na picture, yung 40% carbohydrate, 30% fat, at saka yung 30% protein. So yan po yung binigyan diin dito sa Global Nutrition Philosophy. Bakit? Kasi dito sa nutrition philosophy na to, kumbaga, it cultivates healthy eating habit. Yan. And healthy eating patterns. Binibigyan dito yung importansya, yung habit ko, paano ka kumain. And itong philosophy na to, pwede mong gamitin siya as long-term health and well-being para sa mga bata, para sa pamilya, para sa bawat isa. So hindi siya pang temporary. Pwede mo siyang gamitin long-term. Hindi katulad ng mga ibang diet, for example, yung ketogenic, hindi mo siya pwedeng gawing long-term kasi merong hindi magandang mangyayari sa katawan mo. So it also promotes optimal growth and development. And nababawasan or napapabagal po nito yung risk po natin na magkaroon ng chronic diseases. Yung chronic diseases na po yan po yung mga karamdaman na nakukuha natin kapag tayo po ay nagkakaedad. And binibigyan dito yung quality matters ng pagkain na kinakain natin na mas importante yung quality ng food na may mataas na nutrient at mababang calorie sa bawat kinakain natin na makakatulong sa ating wellness program. So, dito sa next slide, yan po,
binigyan din yung essential nutrient na kailangan ng katawan natin. Kasama na po yung carbohydrates, fat, and protein. So, yung number one na nutrient na kailangan natin everyday is yung protein. Bakit? Kasi ito yung ang protein po ay isang pinaka-importanteng molecule kasi siya yung nagpo-produce ng hormones and enzymes. And siya din po yung nakakatulong para mag-build and maintain ng muscle tissue natin. So lahat ng parte sa katawan natin nangangailangan ng protina mula ulo hanggang talampakan yan, mula inner hanggang outer. At nakakatulong po si protein na masatisfy ang hunger. So ito yung tatlong major benefit na matatanggap natin kapag kumain tayo ng protein. So meron tayo mga sources ng protein. Pwede siyang animal-based and plant-based protein na pagkukuhanan ng protein. Yan po. So sa Herbalife Nutrition, meron po tayong tinatawag na Formula 1 shake. Yan. Meron tayong pwede tayo mag-add ng mas maraming protein, pwede tayo mag-add ng personalized protein powder. Yan. Meron din tayo yung mga protein para sa mga active person. For example, before workout, andyan si Formula 1 Sport. Yan. Pwede nyo itanong siya, yung product na yan sa wellness coach nyo. And kapag after ng workout or after ng heavy activity, pwede din po kayong gumamit ng Herbalife H24 Rebuild and Strength po. Yan po yung mga protein powder na formula na pwede nyo pong i-incorporate sa daily life ninyo po. So magpapa-assess po kayo kay coach kung paano nyo po siya i-intake kasi meron din po tayong recommended protein everyday. Yan. So ang next po na nutrient is yung carbohydrate. Bakit importante si carbohydrate? Kasi it fuels body for energy. Yan. And helps in regulation of blood glucose, aids in digestion, nakakatulong siya sa ating digestive system, supports in muscle recovery. Bakit? Kasi kailangan natin si carbohydrate para yung energy na kinukonsume ng katawan natin, hindi niya kukunin sa protein na kailangan ng muscle. So, importante na may sapat tayong carbohydrate sa katawan. Kasi kapag hindi sapat yung carbohydrate sa katawan natin, ang mangyayari, mag-aagawan yung protein at saka yung carbohydrates, yung energy na imbis na pupunta siya sa muscle, gagamitin mo siya as fuel. So, importante si carbohydrate. So, meron tayong mga sources of carbohydrates. Meron siya sa starch, sa mga starchy food, katulad po ng bread, yan po ng kamote, yan po ng mga noodles, saka po mga beans. Yan. So, meron din po yung galing sa mga carbohydrates na made of fiber. So, yan po yung sa mga gulay at mga prutas. So sa tatlong klase ng carbohydrate, ang pinaka dapat po natin iti-trim down. Kasi dapat hindi natin pagbibintangan si carbohydrate na magkukos ng weight gain natin or pag-increase ng body fat natin or ng visceral fat natin. So dapat ang mas pipiliin natin na mas marami tayong makakain is si fiber. Yan. So si fiber po, isa din siyang nutrient, nakakatulong din po siya pagpababa ng blood sugar level kasi pagka na-intake po natin yung gulay na yan sa katawan natin, lalo na kapag uma-attend tayo ng buffet, di ba? Tinuturi ni coach na mas kunin mo yung gulay muna. Kasi kino-cover niya, pinoprotektahan niya yung digestive system natin para hindi tumaas yung blood sugar level natin. Kaya importante na mas uunahin natin kainin yung gulay. Then bago yung complex carbs, yung nasa gitna po ng picture. And iti-trim down po natin tong si sugar. Kasi si sugar po, siya po yung nagke-create ng mga imbalances sa mga blood sugar. Kaya po nagkakaroon po tayo ng type 2 diabetes. Yeah. So next po, ito po. Isa din po ito sa pinakamahalaga, yung fat. So sa fat po,
Meron pong dalawang klaseng pwedeng pagkunan ng fat, no? Yung dietary fat. So pwede siya yung sa galing nagke-create siya ng hindi maganda, yan yung bad fat na mga pagkain, and yung good fat na galing sa kinakain natin. So gusto ko lang maintindihan nyo dito guys na sa saturated fat and trans fat, yan po yung galing sa mga animal fat and fast food. So siya po yung hindi tayo pwede magkonsumo ng sobra-sobra. Yan. So sa good fat naman po, yan yung monosaturated or unsaturated fat. Yan po yung kailangan ng katawan natin, lalo na sa heart, sa brain. Yan po yung nakaka-help. So, alam niyo po ba na kapag kumain po tayo ng mga pagkain na may mga fat, pagdating po niyan sa katawan natin, ang tawag na po sa kanila ay cholesterol. So, ang katawan po natin ay may likas na good and bad cholesterol. Ngayon, syempre may naririnig kayong triglyceride, no? Si triglyceride, yan po yung mga fat na nanggagaling po sa dietary fat natin, na nagko-contribute para dumami yung bad cholesterol sa katawan natin. So, dapat po, since tayo pa ay may good and bad cholesterol na sa katawan, dapat po, mas limited yung mga bad dietary fat na i-intake natin para hindi magkaroon ng problema sa katawan natin, hindi mag-raise yung bad cholesterol or yung triglyceride natin, and maiiwasan po natin yung mga heart diseases. So sa dietary fat po, gusto ko lang pong introduce sa inyo na meron po tayong pwedeng pagkuhanan kung sa mga dietary dietary fat natin, pwede tayo kumuha ng magandang klaseng fat sa mga katulad dito, plant-based food or fish, salmon, tuna. So, if hindi ka nakakakain ng ganyan, pwede ka mag-add ng Herbalife Line para mapabalansi mo yung good fat sa katawan mo. Yan, para makahelp po na mailabas mo yung ibang bad fat sa katawan mo, yung bad cholesterol. Yun. And nakakahelp po si Herbalife Line para po ma-balance po yung triglyceride sa katawan natin. Yan po. So, ito pa po isang another nutrient, yung micronutrient. Meron po tayong tinatawag na vitamins. So, meron pong water soluble at saka fat soluble. Dito po, tatandaan lang po natin, may mga vitamins pala na kapag uminom ka nito, mga B complex na to, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, and vitamin C, kailangan po nagkokonsumo po tayo ng maraming water kasi nagagamit lang po siya ng katawan natin kapag tama po yung amount ng water na tinake up natin. So ito naman po si fat-soluble vitamin, si vitamin A, D, E, K. Sila naman po yung vitamins na sumasama or na-absorb sa katawan natin kapag may kasamang good fat dietary natin. Yan. So meron din tayong macro minerals and trace minerals na importante sa katawan natin na makapag-consume tayo kasi may nangyayari po sa katawan natin na kapag nagiging hindi po balance or hindi natin na-meet ito, meron din po tayong nararamdaman ng mga katulad may mga deficiency in iron, nagiging maputla ka. So, dapat meron ka rin ito sa mga kinakain mo daily. Yan. So, ito naman po yung isang klaseng nutrient na dapat po lagi natin dapat lagi tayong umiinom ng water. Yan. Dahil importante po ang water sa katawan natin. Dahil po sa katawan natin, lahat ng parte sa katawan natin kailangan ng water. Kapag wala kang enough water, ano mangyayari kay brain? Magkakaroon ka ng brain fog. So, wala kang mental focus. Kapag kulang ang water mo, mag-intake ng water, so ano mangyayari kay blood? So, lalapot siya. So, hindi siya makaka-distribute ng nutrients sa buong katawan. Pag kulang ang water mo, ano mangyayari kay heart? Magpapump siya ng magpapump. Kaya nagkakaroon ng hypertension, yan. So, kailangan umiinom tayo ng water. Pagkakulang ka ng water, ano mangyayari kay bone? Yung mga joint natin, sumasakit. Yung muscle natin, nagka-cramps. Yung liver natin, yan, katulad ng kidneys, yan, nagkakaroon ng mga stones. So, dehydration occurs when your body loses more fluid than you take in. When the normal water content of your body is reduced, it upsets the balance of minerals, salts, and sugar in your body. So, importante na meron tayo water intake at least
8 glasses a day ang turo ng doktor. So yung importante ng fluid balance, katulad ng sinabi ko dun sa last, is kapag ka hindi balanse pag hindi ka well hydrated, it upsets the balance of minerals. So kapag ka hindi balance ang fluid mo sa katawan, ito yung mangyayari lalo na sa mga kababaihan. Nagkakaroon tayo ng water retention o yung mga taba-taba sa gilid. Dahil lang yan sa kulang tayo sa magnesium, potassium, and sodium. Wala siya sa balanse. So, nagkakaroon tayo ng water retention and dehydration at the same time. So, importante yung minerals na binanggit ko kanina, which play important role in regulating our body's balanced fluid. So, sa Herbalife Nutrition, pwede matulungan yung katawan mo na ask mo lang si Coach, Coach, ano ba yung pwede kong i-take? Marami pala ako dito mga fluid imbalance dito sa may tagiliran ko. So, i-recommend ni Coach yung Mineral Herbal Complex. Yan. So, in-insert ko lang to sa topic ko dahil bukod doon sa mga nutrients galing sa mga kinakain natin, kailangan din natin as individual yung dietary supplement. Bakit? Kasi lalo na kung ikaw ay sinabi ng doktor, kulang ka sa ganito, kulang ka sa iron. So kung meron ka mga deficiency sa katawan mo, kunwari if you are meron kang risk for a specific deficiency. Yan, re-recomendahan ka niya rin ng multivitamins o vitamins and minerals. Or if for example, ikaw ay nagpa-practice ng vegan diet. So maraming mga nutrient deficiency na pwede mong maramdaman. And kapag hindi ka nakakakain ng enough protein, yan, meron tayong meal replacement, katulad ng mga binanggit ko kanina. Yan, if ang goal mo is to gain muscle, yan, kailangan mo din ng meal replacement katulad ng ating meal replacement na Formula 1. If ikaw po ay pregnant, mas nangangailangan ka po ng mas mataas na nutrient or kailangan mas ma-meet mo yung nutrition na everyday mo, lalo na kung ikaw ay nagpaplanong magbuntis. So, kailangan niya ng baby at kailangan niya ng mommy. So, for example, ikaw ay sakitin, kailangan mo i-boost yung immune system mo. So, kailangan mo ng supplement. And lalo na sa mga adult lalo na po doon sa mga matatanda po, may mga edad na hindi na po nakakanguya or wala pong ipin na makanguya. Siyempre po, kapag po kumain tayo something, fiber na diet na food, hindi po natin siya mungunguya. So malaking help po yung ating nutritional mix na shake kasi hahaluin mo lang siya sa water, then iinumin mo na siya, mamimit mo na yung nutritional needs na kailangan po. So dito sa Herbalife Nutrition, yan, maraming kasagutan kasi marami tayong products na pwede natin gamitin para sa daily needs natin. So from inner to outer nutrition, meron po tayo mga product na pwede mong itanong kay coach mo kung alin po ba yung kailangan mo, lalo na sa iyong health. Yan. And dahil po dyan, gusto ko lang i-share tong quote na to, hunger is the first element of self-discipline. So kung dinidisiplina mo yung sarili mo, hindi ibig sabihin pinahihirapan mo. Kasi ang form of discipline sa sarili ay self-love. So dyan po nagtatapos ang aking topic. Maraming salamat po at naway marami po kayong natutunan for today. Thank you po. Back to you, Coach.